Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Alan. Tubong Catanduanes. Nagsimula ang karanasan kong ito ilang taon na ang nakaraan. Ikinasal ako sa isang babaeng minahal ko ng lubusan, higit pa sa buhay ko. Si Mikaela, o Kyla na lang. Siya ang babaeng hindi nang iwan sa akin kahit nasa lugmok na pamumuhay ang dinaranas ko noon. Naging masaya ako sa piling niya. Lalo na nang magkaroon kami ng isang supling na napakaganda. Wala na akong ibang mahihiling pa kundi ang mamuhay ng payapa at maibigay sa mag-ina ko ang buhay na nararapat para sa kanila. Pero ang simpleng pamumuhay pala namin noon, hindi ko inakalang mahahaluan ng kababalagan. At kung ano yon, malalaman po ninyo dito sa ibabahagi ko. Nagsimula lamang yun sa pagkahilo. Akala ko baka dahil lang sa puyat o sa mainit na panahon, kaya ganoon ang nararamdaman ko. Yun bang parang inaatake ka ng altarpresyon? Pero tama lang naman ang pangangatawan ko noon. Hindi mataba at mas lalong hindi naman ako sobrang payat. Katamtaman lang. Isa pa, wala sa lahi namin ang high blood kaya't nagtataka ako kung bakit sumasakit ang sentido ko ng ilang araw. Habang lumilipas ang araw ay iba na ang nararamdaman ko. Parang hinahatak ako ng kung anong lakas pababa habang nakatayo nun. Yun bang parang nauhulog ako kahit hindi naman ako gumagalaw. Yung tipong nakahiga ka na at akmang matutulog na pero pakiramdam mo ay bigla ka nalang mahuhulog sa igahan kahit hindi naman talaga. Ganun ang nararamdaman ko. Para akong upos ng sigarilyong dahan-dahang nalalanta. Sa gabi naman ay mas lalong tumitindi pa dahil lagi akong giniginaw kahit mainit naman ang panahon. Sa simula, hindi ko sinabi kay Mikaela ang tungkol sa nararamdaman ko. Ayoko mag-alala siya, lalo't may trabaho pa siya at inaasikaso ang anak namin noon. Pero nang mas lalo pa yung lumala at hindi ko na nakayanan pa, kinailangan ko nang sabihin sa kanya. Hindi ko na kasi talaga kaya, Sir Seth. Parang may bumubulong sa akin gabi-gabi, mahal. Hindi ko alam kung nababaliw na ba ako kung ano eh. Sabi ko pa sa asawa ko isang umaga habang nagkakape kami. Nagsuwestyon ng asawa ko magpatingin kami sa doktor. Nung una, hindi ako pumayag. Sayang kasi ang pera nun. Gastos lang yon. Tapos kung ano-ano lang ang sasabihin ng mga doktor. Ang mahal-mahal pa naman ang bayad. Pero hindi kalaunan ay napilit niya rin ako. Nagagalit siya kapag hindi ako pumapayag noon. Aanhin naman ang pera kung kapalit naman ang buhay. Matapos kong magpatingin gaya ng inaasahan ko, lahat normal. Walang mahanap na pinanggalingan ng sakit ko, mga doktor. Sabi ko naman sa'yo, sayang lang sa pera eh. Kita mo, normal lahat ng check-up ko. Reklamo ko pa kay misis noon. Pinandilatan niya ako ng mga mata at sinabihang manahimik. Mas mainam na yung nasuri ako ng doktor para panatag siya at hindi mag-isip ng kung ano-ano. Dumaan pa ang mga araw ay mas lalo lamang lumala ang pakiramdam ko noon. Sobrang sakit na ng ulo ko. Parang sasabog na ito. Kahit nakailang inom na ako ng gamot para sa sakit ng ulo, wala pa ding epekto, Sir Seth. Tuloy ay hindi ko na alam ang gagawin. Ultimong trabaho ko, naaapektuhan na ng mga panahon na yon. Isang gabi habang natutulog ako, napanagnipan ko ang dating kinakasama ko. Si Alona,
Matagal na kaming wala, bago pa man dumating si Kyla sa buhay ko. Sa totoo lang, nagmahala naman kami ni Alona pero hindi naging maayos noon. Palagi na lamang itong nagsiselos. Halos lahat ng katrabaho ko noon ay pinagseselosan niya at mahilig din siyang manumbat. Kaya nga nauwi sa hiwalayan. Hindi ko naman ipagkakailang may ugali din akong hindi maganda. Pero bilang lalaki ay nagtitimpi lamang ako noon. Hanggang sa napuno na nga ako at nagkasagutan na kami ni Alona na muntikan pang mauwi sa pisikalan. Ayoko manakit ng babae kaya ako na ang unang bumitaw noon. Hiniwalayan ko siya at kahit ayaw niyang pumayag ay umalis ako sa lugar namin. Nagpakalayo-layo muna ako para makapag-isip-isip noon. Sobrang mabunganga kasi si Alona at yun ang isa sa pinakaayaw ko. Takot akong makapanakit ng babae dahil nakikita ko noon kung paanong sakta ng pisikal ng aking ama ang aking ina. Kaya nga noong nagbinata na ako ay palagi kong ipinagtatanggol si nanay kay tatay. Simula nang umalis ako ay wala na kaming kahit na anong koneksyon ni Alona. Kaya nga nagulat ako nang mapanaginipan ko ito. Sa hinaba-haba ng taong hindi kami nagkikita noon. Sa panaginip ko, nakatayo siya sa may pintuan ng kwarto namin. Galit na galit at paulit-ulit akong tinatanong kung bakit ko mano siya iniwan. Kahit anong pagsasalita ang gawin ko ay walang boses ang lumalabas sa bibig ko noon. Gusto kong ipaliwanag sa kanya at sabihing matagal na kaming wala. Kaya't bakit siya nagagalit? Lahat ng mga gusto kong sabihin sa dating kinakasama ko, ni isa ay walang lumalabas sa bibig ko noon. Hanggang sa para siyang bruhang nagmadaling sumugod sa akin habang nakaawang ang dalawang kamay na para bang sasakalin niya ako oras na malapitan. Pagkagising ko ay napabalikwas ako ng bangon. Tagaktak ang pawis ko't uhaw na uhaw ako noon. Kahit na masama ang pakiramdam ko ay dahan-dahan akong tumayo at kumuha ng tubig. Matapos kong uminom ay medyo lumuwag na ang paghinga ko't napawi na ng bagya ang pangangatog ng kalamnan ko noon. Bakit ko kaya siya napanaginipan? Tanong ko sa isipan ko. Mula nung gabing napanaginipan ko ang dating kinakasama ko, ay mas lumala palalo ang pakiramdam ko. Hanggang sa umabot na nga sa puntong nawalan na ako ng gana sa pagkain. Pumayat ako ng gusto nun. Nanlalalim na rin ang mga mata ko at unti-unti na akong nakakaramdam ng pananakit sa batok, dibdib at sikmura. Nagkakaroon na rin ako ng mga pasa sa katawan. Kahit na wala namang nanapak sa akin o nambugbog nun. May mga malalalim na ring sugat ang sumusulpot sa braso at binti ko na parang tinusok yun ng D4 pa ako. Sobrang kate at parang may mga nag-uunang gumalaw sa loob ng sugat ko nun. Natakot naman ang asawa ko nang makita niya mga pasa at sugat. Sa pag-aakalang may sakit akong leukemia. Muli ay dinala niya na naman ako sa paggamutan at pinatingnan. Gaya nung unang pagpapatingin namin. Ganun pa rin. Walang makitang sakit at mas lalong wala akong leukemia. Pag-uwi namin sa bahay ay alalang-alala ang asawa ko at hindi na mapalagay. Ako naman dahil hinang-hina na, mas pinili kong itulog na lamang ang samang nararamdaman. Para kahit paano ay maibsan ang pananakit ng katawan ko. Labis-labis ng pag-aalalang nagtanong ang asawa ko kung ano na bang nangyari sa akin noon. Bakit walang makitang rason ng mga doktor kung bakit nakakaranas ako ng kakaibang sintomas? Hindi ko rin alam, mahal. Ewan, hindi ko alam. Maski ako sa sarili ko, nahihirapan na rin ako eh. Parang gusto ko nang sumuko. Paus pa yung boses ko nun, Sir Seth. Apektado na rin kasi pati ang lalamunan ko. Pakiramdam ko ay parang may buhanging nakabara sa lalamunan ko at napakapait ng panlasa ko noon. Awang-awa na ako sa sarili ko sa tuwing napapasilip ako sa salamin.
Dahil ko pa yung artistang si Palito sa labis na kapayatan. Humpak ang pisngi at kita ng gitara ko sa dibdib noon. Hindi na rin ako nakakalakad mag-isa. Kailangang alalayan pa ako ng asawa ko kapag pupunta ako ng banyo. Kahit sa pagligo ay kailangang makabantay ang asawa ko. Dahil bigla-bigla na lamang akong nawawala ng lakas at natutumba noon. Minsan pa nga, si Mikaela nang nagpapaligo sa akin. O kaya naman ay pinupunasan niya mga sugat ko tuwing nagdurugo yon. Sobrang baho ko na rin, Sir Seth. Kahit anong linis ko sa katawan. Sumisigaw ang amoy malansa sa katawan ko. Yun bang tipong may nabubulok na sugat? Para akong pinagbagsakan ng kamalasan ng mga panahong yon. Samot-sari ng sakit na nararamdaman ko. At hindi ko na alam kung alin doon. Kung yun bang masakit sa kalamnan, sakit sa ulo o sakit sa mga sugat na nagpuputukan. Gusto ko nang bumigay ng mga panahong ito. Yun bang tipong gusto mo nalang maglaho na parang bula. Para tapos na ang lahat nun. Wala na akong mararamdaman kahit na anong sakit. Pero sa tuwing nakikita ko ang asawa kong lumalaban para sa akin at pinapalakas niya ang loob ko ay hindi ko magawa-gawang sumuko. Kahit na alam kong pinaghihinaan din siya ng loob pero hindi niya yun pinapakita sa harapan ko. Lalaban ako. Hindi ako magpapaday kung ano man tong pagsubok ang dumating sa akin. Tama, pagsubok lang to. Ang paulit-ulit kong sambit sa sarili. At kinukumbinsing kailangan kong lumaban at magpakalakas. May mag-ina pa akong umaasa sa akin. Hindi ko sila pwedeng iwan dahil wala pa akong nararating sa buhay. Kahit na hirap akong kumain ay pinilit kong subuko. Kahit 2 kutsarang lugaw lang. Kailangang magkaroon ng laman ng tiyan ko noon. Gawa ng papano ako lalaban kung halos hindi na ako kumakain. Isang gabi, bumisita sa bahay namin ng matandang si Aling Corazon. Kapitbahay namin ito. Chismosa ng barangay ang matandang yon at siguro may nasagap itong chismis sa labas kaya't bumisita sa bahay at nag-usisa. Kamusta ng asawa mo, iha? Balita ko ay tinubuan siya ng hindi maipaliwanag na sakit. Malungkot na sinabi ni Kailas sa matandang hindi maayos ang kalagayan ko. Nanadala na ako sa halos lahat ng klinika at ospital sa lugar namin pero hindi pa rin ako gumagaling. Hindi pa rin nalalaman ng mga doktor na sumuri sa akin kung ano ba talaga ang sakit ko noon. Huwag mo sanang masamain ang sasabihin ko Pero iha, saan nakikita ko iba na ang aura ng asawa mo. Baka may bumibisita na sa kanyang hindi niya pa nalalaman. O kaya naman baka binabarang na siya o kinukulam. Oo, nasipa ng kapre. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o matatakot sa mga pinagsasasabi ng matanda. Pati kapre, nadamay pa sa kachismisan. Anong bumibisitang sinasabi niya, di ba? Bakit wala akong nakikitang bisita? Isa pa, sino naman ang bumarang o kumulam sa akin kung sakali? Wala naman akong natatandaang may nakaalitang tao o nakaaway nun. Ultimong sa trabaho ay wala. Masyadong palaisipan ng mga binabanggit ng matanda nun. Gusto ko sanang sumingit sa usapan nila. Ang kaso nga lang ay namamaos na ako kahit nahihirapan na rin ako magsalita nun. Hinayaan ko na lamang sila at namintanan na lamang ako. Ang mabuti pa, iha, patingnan mo na kay Virgilio ing asawa mo. Magaling na albularyo ang matandang yon. Siya ang gumamot doon sa isa sa panating kapitbahay na kinulam dahil sa pagiging taksil. Abay, mabuti pa nga't naawa pa si tandang Virgilio sa taong yon at ginamot pa. Ubot naman ang pagkababaero. Tila na kumbinsi naman ng matanda ang asawa ko dahil napapayag niya itong patingnan ako sa albularyo. Sa bagay, kahit sino namang asawa ay talagang mapapapayag ng matandang yon. Sabihan ba naman niya si Mrs. na sa nakikita niya bilang na lang umano ang araw ko at mamamatay na ako kung hindi pa madaliin ni Kyla na matingnan ako sa manggagamot.
Kinaumagahan, dinala ako ni Kayla at ng matanda sa baryo kung saan nakatira ang albularyong sinasabi ni Aling Corazon. Mga 1 oras din ang layo mula sa amin noon. Nandito na tayo. Teka lang sandali. Dahan-dahan lang sa pagbaba. Wika pa ni Aling Corazon sa akin habang inaalalayan nila ako makababa ng sinasakyang tricycle. Nasa bakuran pa lamang kami ay tinawag na ng matanda si Tandang Berhilyo. Hindi naman nagtagal lumabas na ang matandang yon. At walang pagdadalawang isip na pinapasok kami matapos akong tignan mula ulo hanggang paa. Pagpasok namin ng bahay ay sinalubong kami ng usok ng insenso at amoy ng tuyong dahon. Nang ilibot ko ang tingin ay nakita kong may isang maliit na altar sa gilid ng bahay. May kandila ding itim at puti nun. May mga bote ng langis, asin, tuyot berding dahon na sa palagay ko ay ginagamit ng matanda para panggamot. Magsasalita pa sana si Aling Corazon para sabihin sa matanda ang tungkol sa nangyari. Pero mabilis na iniangat nito ang kamay at sumenyas sa matandang tumahimik. Kayong dalawa ay lumayo na muna kayo ng konti sa pasyente at baka isusunod ko kayong gamutin. Oras na tamaan kayo ng ginawang pangungulam ng tao ito. Umatras ng bagya ang dalawa. Malapit sa may bintana sila naupo at pinapanood lamang ang ginagawa ng manggagamot. Nakita kong kumuha siya ng maliit na palanggana at pinuno yun ng langis ng niyog. Nilagyan ng konting tubig at sinindihan ng 2 kandila. Isa sa kaliwa ko, isa sa kanan. Pagkatapos ay kumuha siya ng itim na bato at ginuhit sa palanggana ng langis habang pabulong na nag-uusal ng orasyon. Matamang pinapanood ko lamang ang matanda sa ginagawa niya. Hindi man ako buong naniniwala sa mga albularyo. Naisip kong wala namang masama kung susubukan kong pagpaniwalain ang sariling kayang gamutin ng albularyo ang sakit ko. May babaeng kumakapit sa iyo Galit na galit. Pagkamuhi at pangungulila ang pinanggalingan ng kapangyarihan niya. Hindi niya gustong mamatay ka. Gusto lang niyang bumalik ka sa kanya. Ano? Sino? Hindi sumagot ang matanda sa tanong ko. Salip ay kumuha siya ng abanikong yari sa dahon ng niyog. Habang pinapaypay ng kandila ng marahan, tinanong niya ako kung may babae ba raw akong iniwanan o niloko noon. Saglit akong natahimik at nag-isip. Wala na akong ibang naging kasindahan at naging kinakasama noon, kundi si Alona lang. Bago ako umalis noon ay hindi kami nagkaintindihan. Sinabi ko sa albularyo ang pangalan ni Alona. Itinuloy naman na manggagamot ang ginagawa niya. Maya-maya ay binanggit niya ang pangalan ni Alona na para bang tinatawag niya ito. Pero nakailang banggit siya ay wala namang nangyari. Gagamutin natin siya pero hindi ito madali 3 gabi tayo magtatrabaho. At sa bawat gabi ay kailangan nating labanan ng lakas na mangkukulam. Wika ng albularyo at hinarap ang asawa ko noon. Naikwento ko na kay Mikay lang tungkol sa dati kong kinakasama. Alam niya ang mga nangyari kaya't nang banggitin ko sa albularyo ang pangalan ni Alona, hindi na siya nabigla pa. Yun nga lang, hindi niya inaasahan ang mga nangyari noon. Kinuha ng albularyo ang isang maliit na kwaderno. Isinulat ang mga kailangang gamitin sa panggagamot. Sa unang gabi, lilinisin natin ang katawan niya. Sa pangalawa, titingnan natin ang anyo ng mangkukulam. At sa huli, puputulin natin ang koneksyon nilang dalawa. Hindi na ako pinauwi pa ng albularyo. Si Kayla na lamang ang umuwi para kumuha ng mga magagamit namin sa loob ng 3 araw. Pansamantalang iniwan niya muna ang anak namin kay Aling Corazon. Malapit naman ang batas sa matandang yon kaya't hindi nahirapan ng asawa kong iwan muna ito pansamantala. Kayla, paasensya ka na. Hindi ko ginustong mangyari sa akin to.
Wika ko sa asawa ko nang makita ko siyang labis-labis ang pag-aalala nun. Pilit ang ngiti niyang tumango at sinabing wala daw akong dapat ihingi ng tawad. Huwag na umano ako mag-isip ng kung ano-ano. Dapat ang isipin ko ay gumaling na ako at makawala na sa ginawang pangungulam ng dati kong kasintahan. Naghintay pa kami ng ilang oras bago umpisa ng albularyo ang panggagamot sa akin. Ayon kasi dito, dapat hapon yun na sisimulan ng ritual. Dahil yun ang oras na kalmado ang hangin. Bago nga dumilim ay nakahanda ang lahat ng gagamitin para sa ritual na ito. Tahimik lamang ang albularyo noong pumatak ang 6:00 ng hapon. Pero aramdam kong seryoso ito sa kanyang ginagawa. Pinaupo niya ako sa isang banig sa gitna ng silid nun. Pinalibutan ito ng asin sa hugis bilog. Isang proteksyon umano yun laban sa mga espiritong susubok na lumapit sa akin kapag nasa kalagitnaan na siya ng pagriritual. Inumpisa niya na ngang pagriritual. Una, naglagay siya ng langis sa palad habang bumubulong-bulong. Sa kanya pinahid sa ulo ko pababa sa batok, likod at mga braso. Matapos ang pahiran ay pinainom niya naman ako ng mainit na tubig na may dinurog na luya, ugat ng bayabas at ilang pirasong asin. Sinabihan niya akong ubusin ko yun at huwag magtira. Tiisin ko lang ang napakapangit ng lasa dahil yun ang magbibigay ng kaginhawaan sa katawan ko. Lilinisin natin ang loob ng katawan mo. Kung nakakaramdam ka ng pagsusuka at pananakit ng tiyan, normal lang yun. Sumuka ka lang hanggat kaya mo. Mas maraming maisuka, mas mainam para mailabas mo lahat ng kulam na ibinaon sa katawan mo. Kahit na napakapakla sa panlasa ko at halos ayaw tanggapin ng lalamunan ko ang tubig na pinapainom ng manggagamot, tiniis ko yon. Ang mahalaga ay gumaling ako alang-alang sa mag-ina ko. Hindi nga nagtagal ay nagsimula na ako makaramdam ng matinding pagkahilo at pananakit ng kalamnan. Pinagpapawisan na rin ako ng malamig nun. Hanggang sa maya-maya pa ay nanigas ang sikmura ko. Bigla akong naduwala at hindi naglaon ay sumuka na nga ako ng sumuka. Pasintabi po sa mga kumakain, Sir Seth. Habang nagsusuka ako ay nakita ko mga nagkukumpulang maliliit na uod nun. Kulay puti yun at buhay na buhay. Halos hindi na ako makahinga sa pagsusuka. Pero si Tandang Virgilio ay kalmado lang na kumuha ng dahon ng alagaw at pinampahid sa bibig ko nun. Ito na ang dumi ng kulam. Buhay ang laman na pinasok sa katawan mo at itong dahilan kung bakit nawawalan ka ng ganang kumain. Yan din ang dahilan kung bakit mabilis na bumagsak ang katawan mo. Buhay ka pa nga pero inuud ng kaloob-looban mo. Ilang ulit pa akong nasuka. At minsan ay may kasamang itim na likido pa. At minsan ay parang buhangin. Sa bawat paglabas noon sa bunganga ko, pakiramdam ko ay unti-unting gumagaan ang dibdib ko noon. Pagkatapos ng halos 1 oras na pagsusuka, nanlambot ang katawan ko at nanghihina ako. May pinainom sa aking maglikamgam ang albularyo. Pampabalik ko man iyon ng lakas kaya't ubusin ko din yung inumin. Matapos kong inumin ang maligamgam na binigay sa akin ng albularyo, Sir Seth, sa maniwala man kayo't sa hindi, nabawasan ang bigat na nararamdaman ko. Hindi na gaanong masakit ang kalamnan ko. Inalis na natin ang karamihan insektong pinasok sa katawan mo. Pero hindi pa tapos. Sa susunod na gabi ay haharapin natin ang anino na mangkukulam na gumawa niyan sa'yo. Pasensyaan na lang kami. Matira matibay. Muling inulit ng asawa ko ang tungkol sa anino na mangkukulam. At tinanong niya kung bakit anino na mangkukulam ang haharapin ng albularyo nun. Hindi mo basta makikita mangkukulam. Pero makikita mo ang anino niya. Ang anyo ng galit at hinanakit. At kapag nakita mo siya ay kailangan hindi ka matakot. Diretsang sagot ng albularyo.
Saglit na tumingin sa akin si Kyla. Mukhang nag-aalala yata siya makita ko ulit ang dating kinakasama ko. Nung magkasarilinan na kaming dalawa ay kinamusta niya ang pakiramdam ko noon. Sinabi ko naman sa kanya ang totoo. Kyla, natatakot ka ba? Tanong ko sa kanya. Saglit na tumingin siya sa akin bago tumango. At sinabing natatakot siya noon. Natatakot siya dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa akin oras na makaharap ko ng presensya noong mangkukulam na dati kong kinakasama. Huwag kang mag-alala. Walang mangyaring hindi maganda. Nakaya ko ngayong unang gabing pagre-ritual, di ba? Kaya tiyak kakayanin ko hanggang sa matapos na yung lahat. Kung kaya nga lang ng katawan kong isang ritual na lang ang lahat eh. Hiniling ko na sa albularyo para matapos na. Kaso hindi. Nang sumunod na gabi ay ramdam ko pa rin ang panlalata ng katawan ko. Pero medyo maayos-ayos na ang pakiramdam ko noon. Wala na ang kirot sa batok. Ang bigat sa dibdib at ang mga panaginip na paulit-ulit nangyayari. Nakatulog na rin ako ng mahaba-haba matapos na gawin ang unang ritual ng matanda. Bago nagsimulang magritual si Tandang Berhilyo, pinisil-pisil ni Kyla ang kamay ko at pinapalakas niya ang loob ko noon. Ngumiti ako sa kanya at nangakong kakayanin ko alang-alang sa mag-ina ko. Sa silid seremonya ng albularyo ay pinaupo niya ako muli sa gitna ng panig. At gaya ng nagdaang gabi ay ganon din ang ginawa niyang pangontra para walang sino mang nilalang ang makalapit sa akin. Maliban na lang kung pahihintulutan niya. Sa unang minutong nagre-ritual siya, nakaramdam ako ng antok. Hindi ko alam kung bakit ako inaantok kayong maghapon naman akong tulog at nagpapahinga. Hindi kalaunan nga, tuluyan ang dinuyan sa alapapang diwa ko. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako noon. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog. Basta ang alam ko lang, paggising ko ay mas gumaan ang pakiramdam ko noon. Pero ang sakit ng pisngi ko, para akong pinagsasampal ng tulog. Nung tanungin ko ang albularyo kung ano ang nangyayari, sinabi niya sa akin ang asawa ko na umano ang magkikwento noon. Habang inaasikaso ako ni Kyla ay sinabi niya sa akin ang lahat ng mga nangyari. Ayon sa asawa ko, nang nawala numano ako ng malay, nagulat siya nang biglang dumilat ang mga mata ko at agarang bumangon at nag-iba ang boses ko noon. Boses babae yon. Naghihimutok sa galit. Pinagmumura ko pa raw ang matandang albularyo at nagpupumilit na lapitan ito. Pero kahit na anong gawin kong pagpupumilit noon ay hindi ko malapit-lapitan yon. Nakontento na lamang daw ako sa pagmumura ng malulutong. Nang tanungin ng manggagamot kung bakit ako kinulam, isang malakas na halakak lamang ang naging sagot ng mangkukulam na yon. Tapos ay dinuduraan umano ang albularyo. Bawat dura ng mangkukulam ay sampal naman ang katumbas noon. Nung pinagbantaan na ng albularyong papatay niya mangkukulam, oras na hindi ito magsabi ng totoo. Doon pa lamang ito natakot at natatarantang nagwikang. Sasabihin niya na kung ano man ang gustong malaman ng manggagamot. Walang iya, magsasabi ka na lang din naman pala kung ano-ano pa mga kabulastugang ginagawa mo. Tingin mo ba matatakot ako dyan sa padura-dura mo? At paggamit mo ng orasyon sa kaliwa? Nagkakamali ka. Huwag mo akong minamaliit dahil hindi ako pinanganak kahapon. Gigil na wika ng manggagamot at ibinaba ang hawak niyang kwintas ng San Benito. Balak na raw kasing ipasuot niya yun sa akin ng albularyo. Nang sa ganoon ay kumalis na ang kaluluwa ng mangkukulam at makitilan niya na ito ng buhay. Kaya lang ay todo umano ang pakiusap ng mangkukulam na ito na huwag siyang patayin dahil may anak pa umano itong inaalagaan. Sa pagkakataong yun ay nabaliktad ang sitwasyon.
Pinagmumuran ng albularyo mangkukulam at muling tinanong kung bakit ako kinukulam noon. Ano ang kasalanan ko talagang kailangan pang paabutin sa ganong sitwasyon? Inamin ng mangkukulam na siya si Alona, ang dating kinakasama ko. Sinabi din ito na kaya niya lang naman ako nagawang kulamin dahil gusto niya ay bumalik ako sa buhay niya at mag-umpisa kaming muli tulad ng dati. Nahihibang ka na. Hindi mo ba alam na may asawa na ang taong ito? Yumuko ang mangkukulam at sinabing alam niya. Matagal niya nang alam na may bago ako. At yun ang hindi niya matanggap. Kaya't naisip niya na kung sakali mang ayaw kong sumunod sa kagustuhan niya, ay mas mainam pang walang makinabang sa akin kahit na isa. Dahil sa sinabi niyo namang kukulam, nagalit ang albularyo at manggigilitan niya na sana ng buhay ito. Pero hindi niya inaasahang may isa pang mangkukulam ang tumulong dito. Hinugot ng mangkukulam na yon sa katawan ko ang kaluluwa ng dati kong kinakasama at ibinalik sa sarili nitong katawan. Nakawala ang mangkukulam, pero namarka na yon ang albularyo. Kahit saan magpunta ang mangkukulam na yon ay masusundan at masusundan pa rin ito ng albularyo, ano man ang mangyari. Matapos magkwento ni Kayla ay hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Nang gabing yun ay muli na naman akong nakatulog ng mahimbing. Wala nang nanggagambala pa sa panaginip at hindi na gaanong kumikirot ang katawan ko na para bang binubugbog ng sandamakmak. Nung dumating na ang panghuling gabi para sa gamutang gaganapin, nakaayos ng silid ng pagriritwalan. May malaking bilog na asin sa sahig at sa gitna nito ay isang batya ng tubig ulan na naipon sa loob ng 7 gabi. May mga nakasinding 7 itim na kandila at 7 puting kandila din. Pinaupo ako na manggagamot sa harap ng batyanon. Ngayong gabi ay puputulin natin ang koneksyon mo sa mangkukulam. Pero kailangang kusang loob mong isuko ang natitirang damdamin mo o galit sa taong yon. Kahit na ano pa yung nararamdaman mo. Tandaan mo, bahagi pa rin ng tali ang emosyon mo doon sa dati mong kinakasama. Wika nito. Tumango ako at hinayaan na lamang ang albularyo sa kung ano man ang gagawin niya. Kumuha siya ng maliit na piraso ng papel. Pinasulat niya sa akin ang pangalan ni Alona. Pagkatapos ay sinindihan niya ito at hinayaang mahulog ang abo sa tubig noon. Tingnan mo yung tubig. Utos na manggagamot. Dahan-dahan akong tumingin. Sa ibabaw ng tubig ay unti-unting lumitaw ang imahe ng isang babae. Hindi na yun isang anino. Gaya ng ginawa niya nung unang gabi ng pagriritwal. Para na yung larawang lumulutang. Patawad, Alona. Patawad kung magkagalit tayo nung umalis ako. Pinili kong tahimik na paglayo kaysa masaktan ka pa. Sana maging masaya ka na sa buhay mo. Palayain mo na ako. Bigkas ko sa isipan habang nakatitig sa ginagawang ritual ng matanda noon. May mga binanggit na orasyon na matanda. Habang paulit-ulit niya akong hinampas ng marahan sa balikat. Nagpausok na din siya ng iba't ibang klaseng halaman at umiikot ng ilang beses sa kinaupuan ko't walang tigil sa pagbanggit ng mga likungkahing buhay. Tagaktak ang pawis na matapos sa ginagawang pagriritual ang matanda noon. Pabagsak na umupo ito sa may sahig at sinabing ayos na. Tapos na ang lahat. Napasuko niya ng mangkukulam at nangako na yung hindi na ako gagambalain pa. Wala na siya. Malaya ka na. Tuluyan ka ng pinakawalan ng dati mong kinakasama. Muli ay nagpasalamat ako sa matanda nun. Sobra-sobrang pasasalamat. Dahil sa nagtagumpay ang ritual na ginagawa ng albularyo at napasuko niya ang mangkukulam. Hindi ko naman kasi inakalang may lahing mangkukulam pa ng pamilya ng dati kong kinakasama. Pagkatapos ng gabing yon,
Nakatulog ako ng mahimbing sa banig. Parang inalisan ako ng 1 toneladang bigat nang magising ako kinabukasan. Wala nang sakit na nararamdaman ko. Makalipas ang ilang linggo, bumalik ako sa bahay ng albularyo. May dalang pagkain at alak bilang pasasalamat. Hindi ko kasi alam kung paano ko siya mababayaran pero sinabi niya na ang pinakamagandang bayad umano sa kanya, ayusin ko ang buhay ko. Matuto na akong makontento kung sino ang kasama ko sa buhay nun. Hindi yung nag-away lang ay makikipaghiwalay na at aalis na rin kagad. Hindi ganun ang buhay mag-asawa o kinakasama. Nga pala, baka isipin yung anak ko ang anak ni Alona. Dahil kanina ay may nabanggit ako nagmamakaawa si Lona na huwag patayin dahil may inaalagaan siyang anak nun. Bago pa man kami nagsama ni Alona ay may anak na siyang isa. Nabuntis siya ng kasintahan niya noon at iniwan noong nalaman nung lalaki na nabuntis siya. Sa balian nga, mula noon ay nagsimula akong manalangin ulit. Naging mas totoo ako kay Mikaela at ni minsan ay hindi ako naglihim sa kanya ng kahit ano. Gaya ng ipinayo sa akin ng albularyo, mas lalo kong napatunayang mas masaya pala ang buhay may asawa kapag napag-uusapan ninyo ang problemang dumating at sabay ninyong hinaharap.